Nang ang isang grupo ng magkakaibigan ay pumasok sa paaralan sa gabi upang magsaya, isang misteryosong nilalang ang ikinulong sila at nagsimulang tugisin sila ng isa-isa at ginawa ang gabi sa isang nakakatakot na labanan para sa kanilang mga buhay. Ngayon ay balikan natin ang kwento ng pelikulang Student Body mula sa taon ng 2022. Sa isang paaralan sa Estados Unidos, isang matalinong babae na nagngangalang Jane ang dumating ng huli sa kanyang klase. At bago pumunta sa klase, nakita nito ang kanyang matalik na kaibigan na si Merritt at ang kaibigan nito na sina Ellis, Eric at Nadja. Ilang minuto ang lumipas, sa silid-aralan ibinigay sa kanila ng propesor ang resulta ng kanilang exam at ang grado ng lahat ay mababa maliban lamang kay Jane na halos nakakuha ng perpektong grado. Si Merritt at ang kanyang mga kaklase ay humiling ng isa pang pagsusulit sa paniniwalang ang guro ay hindi sila inihanda ng mabuti. At sa halip nagsulat ito ng equation sa blackboard at nagtanong sa kanila kung sino ang makakasagot nito. At gaya ng inaasahan, wala sa mga estudyante ang nag-volunteer, kaya tinawag ng guro si Jane na nagawang masagot ang equation ng walang hirap. Ngunit ang problema ay dahil dito nagpasya ang guro na wala ng dahilan upang ulitin ang pagsusulit na ikinagalit ng lahat sa dalaga. At pagkatapos ng klase, si Jane at ang kanyang kaibigan ay pumunta sa kanilang pang-araw-araw na gawain at sa PE sinabi ni Ellis na ang coach ay nag-iimbak ng bote ng alak sa kanyang locker at kailangan nilang kunin ang mga ito. At lumipas ang oras sa library, ang grupo ay gumawa ng isang plano upang makuha ang mga alak, ngunit binalaan sila ni Jane na ang mga security camera ay inilagay sa lahat ng silid. At habang nag-iisip sila ng ibang paraan, hiniling sa kanya ng kanyang mga kaibigan na kausapin ang guro nila sa math at sinabi na kailangan niyang kumuha ulit ng isa pang pagsusulit o kung hindi ang mababang grado ay mapipigilan siya na makapasok sa magandang kolehiyo. At dahil hindi sigurado, pumayag si Jane at nagpunta sa silid ng guro at sinusubukan niya itong kumbinsihin na baguhin ang isip nito, ngunit nagtanong si Anspach kung bakit hindi nakuha ng dalaga ang pinakamataas na marka. At bago pa ito magpaliwanag, sinabi nito na alam niyang nagkamali siya ng kusa dahil sa kanyang mga kaibigan. Nang biglang nagbago ang postura ng guro at kinuha nito ang kanyang backpack at itinapon ng gamit sa sahig, at bukod pa dito tinaas nito ang kanyang boses at pinagalitan ng dalaga sa pag-aaksaya nito sa kanyang katalinuhan habang pinagtatanggol nito ang kanyang mga kaklase na masamang halimbawa sa kanya. At dahil sa nagbagong pag-uugali ng kanyang guro, umalis si Jane sa silid at lumabas sa hardin na ganap na natatakot. At ilang oras ang lumipas, pumunta ito upang kausapin ang prinsipal ng paaralan upang talugsain ang pag-uugali ni Anspach. Gayunpaman, ang prinsipal ay hindi masyadong pinansin ang sinabi nila at kinwestiyon pa ang kanilang pag-uugali. At sa mga puntong ito, pinagtanggol ni Merritt ang kanyang sarili at nagbanta na aalis ng paaralan kung hindi gagawa ng kilos ang punong guro. Pagkatapos ay nagpasya ang lalaki na makinig kay Jane, at matapos na marinig ang buong kwento, sinuspinde nito si Professor Anspach mula sa kanyang mga klase. Bagamat ang problema nila ay nalutas na, si Jane ay nag-aalala na baka may gawin ng guro laban sa kanya, ngunit iginiit ni Merritt na wala siyang dapat na ipag-alala. At habang patapos na ang linggo, si Jane at ang kanyang mga kaibigan ay nanood ng isang soccer match, at sa laro ang koponan ng mga babae na pinamumunuan ni Nadja ay natalo sa kalaban nilang paaralan. At nang matapos ang laban ng lahat ay malapit nang umalis, hanggang sa napansin ni Jane ang isang lalaki na nakasuot ng mascot at nagsimulang tumitig sa kanya. Ang babae ay kinabahan, ngunit tinanggal ng lalaki ang kanyang maskara at naibunyag na siya si Brody, isa sa mag-aaral ng paaralan. Pagkatapos ay nakita ni Brody si Nadja at nagsimulang tuyain siya dahil sa pagkatalo nito sa laban. Ibinalik ni Nadja ang panunuya, ngunit itinulak siya ng bully at natomba ito sa lupa, at nang makita ito, nagalit si Eric at pumunta kay Brody, ngunit tumugon ito sa pamamagitan ng pagsuntok nito sa kanyang mata. At sa kabila ng suntok na ito, nakabawi si Eric at nakita ang kanyang mga kaibigan sa harap ng paaralan. At dahil walang tao silang lima, ay nagpasya na pumasok, at si Jane ay nagtungo sa security room, at sa loob ng silid nakita nito ang computer na kumokontrol sa mga camera at nagsimulang i-deactivate ang mga ito. Gayunpaman, nang hindi niya namamalayan, lumitaw ang isang hindi kilalang tao na naglalakad sa koridor ng paaralan. Nagpasya si Jane na patayin lahat ng camera at nag-iwan sa grupo na magpatuloy sa kanilang mga plano. Samantala, si Merritt at ang iba pa ay dumating sa opisina ng mga guro at hinanap ang mga alak nang biglang namatay ang ilaw, ngunit ito ay si Nadja lamang na dumating upang subukan na takutin sila. At pagkatapos nakita ni Ellis ang isang susi sa lamesa ng guro at binuksan ang drawer, at sa gulat ng lahat, isang bote lamang ang nakita nila na may sulat mula kay Brody. Ang binata ay dumating sa harap nila at kinuha ang 7 sa mga bote, at isa lamang ang iniwan bilang consolation prize para sa sinumang makahanap nito. At kahit pa isang bote lamang ng alak ang grupo, ay sinamantala ang pagkakataon na magsaya sa loob ng paaralan.
At pagkatapos ng ilang sandali nagsimula silang mag-usap kung sino ang kanilang tatapusin kung babayaran sila kapag ginawa nila ito. At ang karamihan sa kanila ay sinabi na guro at kamag-anak, ngunit si Jane ay hindi komportable sa tanong dahil ayaw nito ng karahasan. Hiniling ni Ellis sa lahat na umalis at nagpasya silang magpatuloy ng gabi sa swimming pool ng paaralan. At habang ang lahat ay nasa tubig, hiniwalay ni Jane ang kanyang sarili na umakit sa atensyon ni Ellis. At nang mapansin nito si Merritt ay nagselos at sinubukan na akitin ang binata, ngunit hindi ito nagtagumpay. At dahil dito nagalit ito at umalis nang hindi na mamalayan na sa checkered na pader sa tabi niya isang anino ng lalaki ang nanunood sa kanilang lahat. Samantala si Eric at Nadja ay naligo sa pool at nagsimulang mapalapit sa isa't isa. Ang babae ay natutuwa dahil pinagtanggol siya nito kay Brody, ngunit bago pa nito ipakita ang kanyang nararamdaman sumama ang pakiramdam ni Eric at tumakbo sa banyo. At nang makarating sa lugar nagsimulang makaramdam si Eric ng labis na sakit at lumuhad sa harap ng palikuran at lingid sa kanyang kaalaman ay may nagmamasid sa kanya sa kabilang koridor at lumapit sa kanya. Ang misteryosong lalaki ay nakadamit bilang school mascot at hawak ang isang sledgehammer sa kanyang kamay habang narating nito kung nasaan ang binata at inatake si Eric. At balik sa pool napansin ng lahat na ang kanilang kaibigan ay masyadong matagal bumalik. Nag-alala si Nadja at pumunta sa banyo upang hanapin siya at nang makita ito nakita nito ang katawan ni Eric na ganap na nawasak at napasigaw ito sa labis na takot. Nagmadali ang kanyang mga kaibigan at nakita si Nadja na labis ang pagkagulat. Tinignan ni Ellis kung ano ang nangyari at nakita na wala ng buhay ang kanyang kaibigan. At dahil sila ay nabalot ng takot sinubukan ng grupo na unawain kung bakit ito nangyayari at kung sino ang may kagagawa nito. Naghinala sila na ang salarin ay maaaring si Brody dahil siya ang naunang pumasok bago pa sa kanila. At kahit kung sino pa ang gumawa nito sinubukan nilang humiling ng tulong sa kanilang mga cellphone ngunit walang signal na available at ang wifi ay disconnected. Sinubukan ni Jane na i-activate ang fire alarm ngunit hindi rin ito gumagana. At dahil walang ibang pagpipilian sinabihan sila ni Merritt na umalis na sila sa lugar sa lalong madaling panahon at ang lahat ay tumakbo patungo sa exit at natuklasan na ang pinto ay naka-electric lock. At pagkatapos isang malakas na kalabog ang tumunog mula sa loob ng paaralan at dahil labis silang natakot nagpasya ang apat na maghanap ng ibang daanan palabas at nagtungo sa silid ng carpentry. At sa loob kinuha ni Nadja ang isang crowbar at sinubukan na basagin ang bintana ngunit gawa ang mga ito sa matibay na safety glass. At bukod pa dito sinabi ni Ellis na ang maglilinis sa lugar ay hindi darating sa paaralan hanggang sa susunod na umaga. At dahil nahaharap sa magulong senaryo na pagtanto ng grupo na dapat silang makaligtas sa gabi hanggang sa dumating ang tulong. Inimungkahi ni Jane na manatili sila sa silid hanggang sa madaling araw ngunit kinumbinsi ni Nadja ang iba pa na maghanap ng ibang paraan. Sumang-ayon si Ellis at Merritt at si Jane ay napilitan din at kumuha ng tools ang grupo upang gamitin bilang improvised na sandata at pagkatapos ay nagtungo sila sa koridor ng paaralan. Nakarating sila sa library at mula doon ay nagpunta sa cafeteria ngunit gaya ng inaasahan ang lahat ng pinto ay nakasara. Nagpatuloy ang grupo na galugarin ang paaralan at narating ang kusina at nakita ni Nadja ang isang hugis-tao na anino sa silid sa kabilang panig. Tinipon ng babae ang lahat ng kanyang lakas ng loob at pumasok sa silid upang tignan kung sino ito at nakita ang isang Amerikana na nakasabit. At pagkatapos nito bumalik ito sa kanyang mga kaibigan at sinabi sa kanya ni Ellis na ang kriminal ay maaaring hindi si Brody ngunit naniniwala si Nadja na si Brody ito. Gayunpaman ang kanyang cellphone ay naubusan ng baterya at nawala ang ilaw. Pagkatapos ay nagpunta si Jane sa locker at kumuha ng flashlight at nakita rin ito ang isang note sa locker na tila iniwan ni Professor Anspach. Naging dahilan nito para maghinala siya ngunit nagmadali ito pabalik sa kanyang mga kaibigan at lahat sila ay nagtungo sa teatro ng paaralan. At nang makarating sa lugar wala silang nakita sa loob ngunit ang ilaw ay misteryosong inilagay sa gitna ng entablado. At habang si Ellis at Nadja ay naghahanap ng paraan para lumabas pinakita ni Jane kay Merritt ang mensahe at naghihinala na si Professor Anspach ang may pananagutan sa pagpatay kay Eric. Gayunpaman hindi pinansin ng kanyang kaibigan ang sinabi nito at umalis lamang upang maghanap ng paraan upang makatakas. Pagkatapos ay nagpatuloy si Jane mag-isa at bumaba sa koridor sa likod ng entablado at nakita ang isang pinto ngunit ito ay sarado. At dahil walang nakita sa lugar ang apat ay bumalik sa koridor ng paaralan upang ipagpatuloy ang kanilang paghahanap. At sa mga oras na yon isang klasikal na musika ang nagsimulang tumugtog sa mga speaker ng paaralan at nang marinig ito nagalit si Nadja sa buong sitwasyon at pinukaw ang kriminal na lumabas sa pagtatago. At sa kasamaang palad sumunod ito sa kahilingan ng babae at lumitaw sa likuran nila na nakadamit ng mascot ng paaralan.
At pagkatapos inactivate nito ang control command at sa oras na yun ang grill ng corridor ay nagsimulang magsara. At mabilis si Jane at Ellis ay nagawang makapasok bago pa ito magsara at na-dislocate ang paa ni Merritt at bumagsak sa sahig. At mas pinalala pa ito nagpa siya si Nadja na manatili habang sumasara ang grill at dala ang crowbar ay nagtungo ito sa kriminal at handang ipaghiganti si Eric. At sa kabila ng kanyang tapang ang mga atake nito ay nabigo na tamaan ng lalaki na sa isang counter-attack ay nagawa nitong maging biktima si Nadja. Ang kanyang kaibigan ay nanunood ng may labis na takot ngunit sa lalong madaling panahon naglakad pabalik ang mascot sa kanila. At sa isang desperasyon si Jane at Ellis ay tumakbo patungo sa exit at sumisigaw para sa tulong ngunit walang nakakarinig sa kanila. Gayunpaman si Merritt ay mayroon pa ring injury sa paa at hindi makasabay sa kanila habang nakita ng mascot ang pagkakataon at binuksan ang grill ngunit sa kabutihang palad bumalik ang dalawa sa tamang oras at tinulungan ang kanilang kaibigan. Ang tatlo ay muling bumalik sa cafeteria at pagkatapos ay tinulak ang isang mesa sa harap ng pinto upang harangan ito. Gayunpaman sa likuran nila ang killer ay pinapanood sila sa kabilang panig ngunit mabilis na nagtago sa isa sa mga silid. At dahil hindi na malayan ng kanyang presensya si Jane at Ellis ay hinaranggan ng pangalawang pintuan at sinubukan na makabawi sa lahat ng nangyari. At habang naghuhugas ng muka ang binata at iniisip ang pagkamatay ni Nadja kinausap ni Jane si Merritt tungkol sa kanilang dating pagkakaibigan. Ngunit ayaw na makarinig ng babae ng kahit na ano tungkol dito pinaalis si Jane at dahil nasaktan nagpunta si Jane sa madilim na silid kung saan nakita nito ang ilang larawan ng iba pang estudyante. At doon pumasok si Ellis at sinubukan na kausapin ng dalaga sinamantala din ito ang pagkakataon na ihayag ang kanyang tunay na nararamdaman sa babae gayunpaman sa kabila ng silid lumitaw ang mascot at inatake si Ellis gamit ang sledgehammer at ang atake ay sobrang lakas na tumakip ang dugo ni Ellis sa mata ng dalaga at labis itong nagulat. Gayunpaman ng panasa nito ang kanyang mata at nakita na wala ng buhay ang lalaki labis itong nagalit. Tinawag ng kriminal ang kanyang pangalan ngunit wala itong pakialam at ginamit ang screwdriver upang batasin ang tiyan ng lalaki. At habang sumisigaw ito sa sakit sinamantala nito ang pagkakataon na tumakas at segundo ang lumipas sinubukan ni Merritt na bumangon at hanapin ang kanyang kaibigan na ganap na naliligo sa dugo. At dahil wala ng oras upang ipaliwanag ang nangyari itinulak nito ang lamesa na nakaharang sa pinto at mabilis na tumakbo ang dalawa sa koridor. At doon lumitaw ang killer sa likuran nila ngunit hindi ito makatakbo ng mabilis dahil sa kanyang pinsala. Sinamantala ito ng dalawa at tumakbo ng mabilis hanggat sa makakaya nila patungo sa isang pinto na patungo sa hagdan. At dahil wala na masyadong oras muling ginamit ni Jane ang screwdriver at itinulak ito sa gap ng pinto at dahil dito na stuck ang pinto at hindi ito mabuksan ng lalaki kahit pa gamit ang buong lakas nito. Pagkatapos ay binuhat ni Jane si Merritt sa hagdan hanggang sa marating ng dalawa ang library. At matapos na makapagpahinga nagtanong si Merritt kung ano ang nangyari kay Ellis at walang lakas ng loob si Jane na sagutin siya ngunit napagtanto ni Merritt kung ano talaga ang nangyari at nagsimula siyang sisihin sa lahat. At bukod pa dito sinabi nito ang lahat ng kanyang hinanakit at inggit sa dalaga na palaging modelo para sa ina ni Merritt. Ang kanilang pagtatalo ay lumala nang sinubukan nitong ilantad ang kanyang halaga at kasabay nito sinimulan niyang maliitin si Jane at sinabing mahina ito at walang kwenta. At nang marinig ang mga masasakit na salita nagalit si Jane at nagsimulang itulak ang dalaga gayunpaman ang kanyang galit ay nawala sa kontrol at tinulak nito si Merritt sa gilid na naging sanhi upang mahulog si Merritt sa ikalawang palapag at bumagsak sa mesa. At nang makita na kinuha niya ang sariling buhay ng kanyang kaibigan labis na nagulat si Jane nang biglang napansin nito na may nakatingin sa kanya mula sa bintana sa kabilang panig at nagpa siya ang dalaga na sundan ng ilaw at nakita nito si Professor Anspach sa opisina na hinihintay siya. Pagkatapos ay siniwalat nito na ginawa niya ang lahat ng ito upang mawala ang masamang samahan ng dalaga sa kanyang mga kaibigan. Ang kanyang layunin ay palaging para sa dalaga upang makamit nito ang kanyang potensyal kahit patumanggi ito pabor sa kanyang mga kaibigan. At dahil dito pati na rin sa pagpatay nito sa mga bata minanipula nito ang mga pangyayari upang sa huli si Jane mismo ang kikilos upang mapatay nito ang kanyang matalik na kaibigan. At sa wakas pumunta ang guro sa kanyang lamesa para sa isa sa mga lapis na nahulog ng dalaga nang ihagis nito ang kanyang bag. At sinabi nito na kung papasalamatan siya ibabalik nito ang lapis bilang simbolo na tinanggap nito ang tulong na maging isang mabuting tao. Tinanggap ni Jane ang alok at kinuha ang lapis mula sa kamay ng guro ngunit sa kaparehong oras tinusok niya ito sa kaliwang mata ng lalaki at sinamantala nito ang pagkakataon na kunin ang susi ng paaralan. Sinubukan nitong tumakas ngunit ang guro na kahit nasugatan ay nagawang makuha ang kanyang binti at tinusok ang lapis sa kanya.
Si Jane ay labis na nasugatan ngunit nagawa pa rin lumaban at tumakas at dahil sa kanyang injury ang dalaga ay gumala sa koridor sa paghahanap nito ng daan palabas. Nagawa nitong marating ang main gate at sinubukan ang mga susi upang makita kung alin ang susi para dito. At matapos ng ilang pagsubok nakita nito ang tamang susi at nagawang umalis sa paaralan at nang makarating ito sa garden ang kanyang cellphone ay nagkaroon ng signal at sinubukan na tawagan ang kanyang ina. Gayunpaman lumitaw ang guro sa kanyang likuran at nahuli siya na gawa ng kriminal na itulak siya sa lupa ngunit muling umatake si Jane gamit ang kanyang lapis at itinusok ito sa sugat na ginawa niya sa kanyang tiyan. Hindi nakayanan ng guro ang sakit at hinayaan ng dalaga na tumakas sa kakahuyan sa labas ng paaralan. At nang makarating sa lugar nagawa ni Jane na umakyat sa isa sa mga puno at nagtago sa isa sa mga sanga nito. At makalipas ang minuto narinig nito ang sipol ng propesor na naghanap sa kagubatan para sa babae habang dala ang kanyang sledgehammer. At sa kasamaang palad hindi namalaya ng guro na ang dalaga ay nagtatago sa mga puno at hindi nagdalawang isip si Jane at tumalon sa kanya at natambas sa sahig. Sinubukan itong manlaban ngunit idinikit ng dalaga ang kanyang daliri sa mata ng guro na sumigaw sa labis na paghihirap. At nang makita na wala itong sapat na lakas upang pigilan siya kinuha ni Jane ang kanyang sledgehammer at naghanda na tapusin siya. Sinubukan ng guro na magmakaawa sa kanyang buhay ngunit nagpa siya ang dalaga na tapusin na ito at inatake ito sa ulo gamit ang sandata. At dahil hindi pa nakontento nagsimulang umatake si Jane ng ilang beses na ganap na sumira sa kanyang mukha. Salamat sa panunood. Kung nagustuhan mo ito huwag kakalimutan mag-like at subscribe para sa mga susunod pa nating movie recap.